Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So initial effect. O nga pala effect ngayon ano. May libro natin. So tutuloy natin inshallah yung sa mga syarika. So natalakay natin yung 4 na uri ng syarika na nagkakaiba-iba sila depende sa kung paano nabubuo yung kanilang korporasyon. Natalakay na natin yung syarikatul anan. Yung anan, ito na yung pinaka-common na uri ng syarika. Yung pera ang pinag-aambagan nila. Pera. Maaring iba-iba yung kanilang mga dami ng ambag. At syempre, depende sa dami ng ambag, ganun din kalaki yung iyong magiging dividendo. So, yun, marami na tayong natutunan na mga terminolohiya sa korporasyon. Hindi siya nabanggit dito, pero ganun kasi yun eh. Yung saham na tinatawag, saham, ito na yung share ng tao. Amount ng pera na inilalagak niya doon sa korporasyon, pampuhunan. So ito na yung halimbawa sa ating kooperatiba. Diba? Depende sa dami ng puhunan na nailagak mo, nagiging siya, share. Tapos depende sa share mo, yun din ang iyong magiging dividendo na matatanggap. Ito yung kita. So sa atin, sa tindahan, every 3 months may computation. Pero karamihan, mga 1 year ganun, doon naghahatian. Ngayon dito sa tinatawag dito na equity, kumbaga yung share mo, kung ilang porsyento siya ihahambing doon sa kabuuan ng korporasyon, yun na yung tinatawag na equity. Ibig sabihin, yun din yung iyong pagmamay-ari sa korporasyon, ilang percent ng korporasyon na pagmamay-ari mo. At syempre, yung dami ng kikitain mo kapag naghahatian na ng dividendo. Yun siya. Yung equity, kaya siya tinatawag din na equity yung share. Kasi kapag natukoy na yung equity sa korporasyon, maaari na ding matutukoy dun yung impluensya mo. Yung impluensya mo sa mga desisyon na gagawin ng korporasyon. So mas malaki ang iyong equity, mas malaki yung impluensya mo o desisyon mo. Pwede ka pang maging CEO eh. Pwede ka maging CEO. So, maaaring mangyari na yung CEO manggagaling doon sa grupo na mayroong malaking equity o kahit siya mismo, siya yung malaki ang equity, malaki ang pagmamay-ari. Kasi siya naman talaga yung kumbaga pinakamagmamalasakit eh. Kasi siya yung pinakamalaki yung puhunan. Pinakamalaki yung puhunan. Ngayon, dito sa mga share, natalakay ko rin to dun sa New Muslim, sa Knowledge Academy pala, sa Knowledge Academy. Meron bang zakah yung mga share? Sa yung mga share, sa pareho lang siya sa pagko-compute ng zakah dun sa yaman. Kumbaga. So mangyari diyan, una, kumbaga, yung dividendo mo, kukunin mo siya, tapos yun ay magiging pera mo. Papasok na siya doon sa pera mo na sisingilin ng zakah. Yun yung pinakamadaling paraan upang makompute yung zakah sa share. Ipapasok mo siya sa iyo. Kumbaga parang sweldo mo na naging pera mo na kung tataas pa doon sa nisab at aabot pa siya ng 1 taon na hindi nababawasan kasama yung iba mong pera, saka lang siya sisingilin ng zakah. Ganun siya. Ganun yung sa mga share. So may 3 tayong nakuha na terminolohiya, yung share, yung equity, yung katumbas na pagmamay-ari, at syempre yung dividendo. So halimbawa nga, merong kumpanya, 2 lang kayo o korporasyon, 50-50. Ang puhunan nyo 100,000, 50,000 sa'yo, 50,000 dun sa isa pa. So maaaring mangyari doon, syempre, equity mo, kung yun lang yun lang yung pagbabatayan natin. Kasi pwede mangyayari kasi nga, di ba, yung pangalawa yung mudaraba. So meron ka pang inilalagak na effort. So meron kang 50% na puhunan,
Pero ikaw yung salesman. Ikaw din yung salesman. So, susweldo ka rin sa yung pagiging salesman. Ganoon. Susweldo ka rin sa yung pagiging salesman. So, maaaring magiging mas malaki ang iyong equity at dividendo sa korporasyon na itinayo nyo. So, doon sa kalagayan ngayon ng Mudaraba, yung isa pang uri ng kumpanya. At iba't iba pang pwedeng magbabago. Kasi pwedeng nagpasok ka ng nagpasok ka ng sasakyan. Yung building na ginagamit ng negosyo ninyo sa'yo. Mga ganong bagay. Ito nga, hindi ko na nga siningil ng yung tindahan, di ba? Nasa bahay ko yung tindahan. So, dapat may may parang upa. Pero hindi ko na, hindi na namin siningil yun. Inano na siya. Bonus. Bonus na lang siya doon sa korporasyon, doon sa natin. Sa kooperatiba, sa tindahan. Tapos yung pag namimili kami, gumagastos din ako ng oras gasolina. Ang nangyayari na lang, si Mrs. sinisingil niya na lang ng pamasahe. Pero kulang nga minsan 3 oras kami namimili, pero okay na yun, mahalaga tumakbo yung korporasyon. Maraming sakripisyo sa korporasyon. So doon sa 3, 'di ba, share. Yung share, dapat bago pa man magsimula yung korporasyon ninyo, tukoy na. At naibigay na. Naibigay mo yung pera, kumbaga. Tapos yun na yung paikutin. Tapos yung equity, syempre, matutukoy siya matapos kayong mag-convene, kayong mga investor. Na ito talaga, ganito kalaki ang iyong share, ganito kalaki yung equity. Hindi nagbabago-bago. Kasi may magulang na mamaya sabihin niya, yan, akin dapat yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi, dapat umpisa pa lang malinaw na. Yan ang importante sa korporasyon. Paulit-ulit natin nabanggit lalo na nakaraan. Dapat umpisa pa lang malinaw na. Ang iyong share, ilan? Ang iyong magiging equity, ilan? Nang sa gayon, sa dulo, yung pag naghahatian na ng dividendo, tukoy din, malinaw, kung ilan talaga dapat lang ang dividendo mo. Yung kumbaga, yung hati mo sa kita. Tukoy talaga. Kasi kung hindi tukoy, may pabago-bago, di ba? Sabi niya, akin dapat yan ganito, ganyan. Hindi, umpisa pa lang linawin mo. Umpisa pa lang lilinawin mo, inshallah. Tsaka doon sa dividendo nga, bago pa man kumita yung korporasyon, hindi ka pwedeng kukuha ng dividendo. Hindi ka pwedeng kukuha ng dividendo. Pwede ka lang kumuha kapag dumating na yung yung inyong panahon, takdang panahon. Halimbawa, tuwing tatlong buwan, tuwing ng 1 taon, saka ka lang kukuha ng yung dividendo. Hindi yung bago pa. Hindi yung bago pa. Kasi nangyayari sa mga korporasyon, may pera yung korporasyon. Inuutang, yun, nababali. Sabihin niya, pautang muna ako, may dividendo naman ako. Hindi pwede. Kasi kaya nga nandun yung pera na yun Kaya nandun yung pera na yun. Pampaikot yun Pampaikot. Kaya minsan sa tindahan, lalo na yung nakaraan yung maraming umuutang, hindi natin tuloy mapaikot yung pera. Hindi natin mapaikot yung pera kasi kumbaga yung puhunan sana, pambibili natin ng mga paninda, nandun sa may utang. Tapos yung may utang, ang tagal magbayad, katwiran niya, investor naman ako dyan Paano mangyayari? Kung parang sinisingil mo na ngayon yung dividendo mo, hindi pwede yun. Scam yun. Parang sinisingil mo na ngayon yung dividendo mo, hindi pwede yun. Hindi pwede. Walang kinalaman dito yung pagiging magiging investor mo sa tindahan natin, halimbawa, sa kumbaga pagbali. Hindi pwedeng balihin yung dividendo. So, ganyan yung siningit lang natin yung 3 na yun kasi mahalagang konsepto yun Yung share, equity, at saka yung yung dividendo sa korporasyon. Pareho lang, either korporasyon siya na malaki o maliit. Ganun yung mangyayari. Parang din yan Hindi siya naiiba sa Di ba sa construction, yung sa kainan, korpo yung tawag natin, di ba? Mag-aambagan sila. Mag-aambagan tayo, korpo. Kada linggo, 100. Tapos yung isa sa atin, siya na yung taga-hawak ng pera. Pero usually yun, wala naman siyang wala nang kapalit yung kumbaga serbisyo na lang niya yun Serbisyo. Kasi minsan mangyari, yung tagaluto, wala na siyang korpo. Hindi na siya mag-aambag.
Siya yung magluluto, siya mamimili. Yun yung ambag niya. Yun yung mudaraba. Ito na yung mudaraba, yung pangalawang klase. Ito na yung, yung mudaraba. At yung mudaraba, maaaring mangyari nga, itong sabi nga, wa an yadfahu ahadul syarikain lil akhar malan yattajiru bihi. So yung isa sa atin magbibigay ng pera sa isa sa atin sa korporasyon. Pero yun nga, siya yung kikilos, kumbaga. At yung binigyan na yun ng pera, maaring wala talaga siyang ibinibigay na puhunan o maaring meron. Pero depende sa porsyento. Kumbaga, yung kanyang share depende sa mapagkakasunduan, yung kanyang equity depende rin sa mapagkakasunduan. At yung kanyang dividendo, ganun din. Depende sa depende sa kanilang mapagkakasunduan. At yun nga, bijus ma'lumin minar rib. Nang kapalit nito, tukoy yung kanyang magiging dividendo. So yung kanyang effort, may katumbas na share o equity sa kumpanya. So dito sa atin nga sa tindahan halimbawa. Kalimutan ko nga, ilang share ba yung total na yun? Hindi ko na maalala. Basta halimbawa na lang sa 100 share na lang, 100 share. So tatlo tayo na magiging investor. Tatlo tayo. So napagkasundo natin 100,000 na bubunuin natin na puhunan. Tigto 25,000 tayo. 25,000. Di kulang pa ng ng 25 uli para magiging Inisip kasi natin paano magiging pantay yung yung i-share natin. Pero yung mangyari pala, kalaunan nalaman natin, kailangan natin ng mamamahala. So, nangyari, yung isa sa atin, siya ning mamamahala. So, ginawa na lang, yung 25,000 niya, kumbaga, idinagdag na doon yung kanya magiging share sa kanyang pamamahala. So, dinagdagan pa siya ng kumbaga 25 share. So, yung nangyari ngayon, so, kumbaga, kailangan muna natin bunuin yung 100,000. So ba yung tama, unahin natin bunuin yung 100,000 muna para mas madali. So tatlo tayo, 'di ba? Para magiging mas madali yung computation. So tayo? Ano ba madaling i-divide? Mayroon kasi divide yung 100 sa tatlo eh. Dalawa na lang kayo. Dalawa. 50-50 dapat, 'di ba? 50-50. Kasi si Ahmad, siya pala yung mamamahala. So yung mangyayari, yung kanyang share dapat madadagdagan 50% ng share, 'di ba? 50 na share kanya. Ngayon dahil siya yung magtatrabaho, madadagdagan siya ng 10 share. Tapos ikaw, Hasan, hindi ka naman magtatrabaho. Pera lang yung sa'yo eh. Pera lang yung sa'yo. Pero may karapatan kang makialam sa operations kasi may equity ka nga eh. May karapatan ka. So sa kanya magiging 60% kay Ahmad kasi siya yung mamamahala. Tapos sa'yo 40%. Papayag ka ngayon kasi makatwiran naman eh. Kasi siya araw-araw nandun sa sa trabaho. Junk shop yung natin. Tapos ikaw magbibigay ka lang ng pera. Makatwiran pa rin yun. Kasi yung kanyang oras, yung kanyang effort, may presyo yun eh. May presyo yun. Kung kukuha ka nga ng empleyado, pareho lang, papasweldohin mo ng galing din doon sa dividendo. Mas malinaw na ganito. Tsaka mainam din na yung namamahala, investor din doon sa kumpanya, doon sa korporasyon. Kasi mas magmamalasakit siya. Kaya nga ganyan ang ginagawa ng yung tinatawag na mga startup, yung mga bagong kumpanya, mga bagong korporasyon. Bago yan yung Amazon, yung Temu. Ano pa yung mas nauna sa May nauna pa sa Temu, di ba? Yung kay Jack Ma, anong pangalan nun? Alibaba, di ba? Galing ginawa nila. Yung mga tauhan nilang sa umpisa, wala mo ng sweldo pero meron kayong share sa korporasyon. Yung iba, talaga nagtiis. Kasi hindi naman sila yumaman agad, di sila kumita agad eh. Yung mga iba nagtiis.
Meron nga ako lagi nababasang kwento sa Facebook, yung receptionist nila, nagtiis daw yun. Kasi posibleng nangyayari kasi sa kanila, maaaring meron pa silang ibang pinagkakakitaan. Tapos nagtiyaga sila doon sa Alibaba. So nagtiis daw yun. Ngayon kalaunan, nung lumaki na yung Alibaba, di milyonaryo siya. Lumaki na yung Alibaba kalaunan. So ganun yung ginagawa nila. Ang kapalit Ang kapalit dividendo o share. Kumbaga. Yung pangatlo, yung Mudaraba, ito na yung yung isa effort yung kanya magiging ambag. Yung pangatlo, yung tinatawag nga na Wuju. So ito na yung yung kumpanya na kumbaga ang dividendo nila hahatiin nila ng talaga, ng 50-50. Wahiya an yashtarika fi ribhi ma yashtariyani bijahihima. So meron silang bibilhin na produkto, tapos kung ano man kikitain doon, ibebenta nila, o yung produkto bebenta nila, naman kikitain, 50-50 sila, malinaw. Na hindi natitingnan kung sino mas malaki yung effort o sino mas malaki yung Basta nagano lang sila talaga, nagambagan. Dunaan yakuna lahuma ra'sumalin. At maaari pang mangyayari na ditong pagkakasabi, wala raw puhunan. Etemadan ala fikatit tujar bihima. Kumbaga nagtitiwala lang talaga sila sa isa't isa. Kumbaga walang talaga ito. Kumbaga walang malinaw na na kumbaga hatian ng ng porsyento. At maaring itong syarikatul wujuh na ito panandalian lang Halimbawa isang transaction lang. Magkasama kayo. Isang transaction. Pwede mangyayari kasi na ganun yung korporasyon. Kasi yung korporasyon, pwedeng meron siyang lifetime At yung lifetime niya, kapag natupad na niya yung kanyang layunin. So katulad doon sa halimbawa, yung korporasyon na, hindi na siya nabanggit ulit dito Yung nang nagtipon-tipon yung mga magmamana. So parang korporasyon sila Pero kapag natapos na yung distribution ng mana, wala na. Nawawala na yung korporasyon nila. Yung wuju, syarikatul wuju, ito na yung yung kumbaga, basta nagtiwala lang sila sa isa't isa. So bukod sa wuju, meron naman tinatawag na abdan. Wahiya an yashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Kal ihtishashi wal istiyadi wal ma'dan wal ihtitat wa yashtarika fima yatakabbilani min min dimmayha o min dimmatiha min al-amal kanaskin wa khiyatatin wa nahwiha. Yung kanina, halos magkapareho tong abdan tsaka yung wujuh Yung abdan, kumbaga ay yung wujuh pala. Kanina may binili sila. Meron silang binili. Pero yung dito sa abdan, labor yung kanilang pinaghaluan pinagsamahan. So, halimbawa yung ginawa nila, sila naggapas. Dalawa sila naggapas. Walang puhunan yon, naggapas, di ba? Ginapas nila 1 hektarya. Tapos ang pakyaw nila 1,000. 1,000. Pwede na kaya 1,000 1 hektarya. Laki. Ilang araw yung gagawin. Pero sabihin natin 1,000 para madali lang makompute. Natanggap nila yung pera, hati sila. Hindi na nila titingnan. Oy, mas malaking ginapas ko sa iyo kaysa sa mas malaking ginapas ko sa iyo. Dapat sa akin 600. Wala na silang pakialam doon. Basta importante tapos ito. Ito na yung abdan. Kung kanina yung wuju, parang ganun, di ba? Hindi na nila tinitingnan yung gaano kalaki ang bag nila. Basta sa dulo, 50-50 tayo. Kasi pwedeng mangyari yan na na doon sa wuju, balikan natin wuju. Kasi magkatulad sila halos Doon sa wuju, di ba? Nangyari sa amin ni Isa yan Yung kotse na kinukwento na, yung kotse namin, kinukwento namin lagi sa inyo. Binenta namin yung 25,000. Wala na, hindi na mare-repair Pang parts out na yun. Sabi ko, Isa, sige, benta mo na. Kahit 25,000. Kasi na yun Yung Sentra 1997, yung mga pinapasabog sa pelikula. Mabilis yan, 25,000.
Si benta mo na. Tapos ang ginawa na namin, merong brother na nakatulong sa amin magbenta eh. So binigyan namin siya ng ng porsyento. Bigyan namin siya ng porsyento. Yung sa akin, kasi gumastos din ako dun sa kotse na yun eh. Kinuha ko yung 15 sa brother 5,000, kay isa 5,000 uli. Ganon. So para magiging ganon yung Wuju. Wala kayong wala kayong puhunan talaga. Doon pala pwedeng maging applicable yung sinasabi rito na walang puhunan. Kasi hindi naman namin yung talaga binili para ibenta. Matagal na yung kotse na yun, tapos binenta namin. Pero kung pinaghatian namin yung kita. Pinaghatian namin yung kita. Yung Abdan ganun nga. So kung kanina yung Wuju, naghati-hati lang kayo kasi sama-sama kayo nagbenta. Kumbaga, eto naghati-hati kayo kasi sama-sama naman kayo nagtrabaho. Sama-sama kayo naggapas. Ito nga example dito. Sama-sama kayo ng isda. 'Di ba kung mahuli ng mga isda, dalawa kayo. So di hati kayo 50-50. Hindi sasabihin mo, hindi mas malakas ako humila nung lambat eh. O sasabihin ng isa, hindi ako naman nagturo na diyan maraming isda eh. Wala nang ganun. 50-50 na. 50-50. Pagmimina, pangangahoy, at iba pang papakinabangan nila sa trabaho. Katulad ng yung nabanggit pa nga rito paghahabi, pagtatahi, at iba pa. Basta yung Wuju, kumbaga pinaghatian niyo yung binenta. Tapos yung Abdan, pinaghatian niyo yung pinagtrabahuan. Alhamdulillah, yun ang pinagkaiba nila. Yun nga, yuwaz sa urib, bayna syuraka, ala hasabi ma yattafikani alihi. Ang kita ay paghahati-hatian ng mga magkakasosyo. Yung pala yung tawag doon, magkakasosyo. Ayon sa nauna na nilang napagkasunduan. Hindi yung kung kailan tapos na, saka kayo magtatalo ngayon. Dapat umpisa pa lang malinaw na. Meron mang magbago, negligible na yun eh. Kumbaga pwede na hindi pansinin eh. Baka nga diba? Yung kanina doon sa Abdan, pareho kayo naggapas. O sabihin mo, dapat mas malaki yung porsyento ko kasi yung ginapas ko, matarik, paket, delikado. Wala na yun. Hindi na yung titingnan. Basta umpisa, nagkasundo na kayo na maggagapas kayong pareho, sabay. Wala nang man. Kung may mangyayari man, edi wag mo nang isama yun sa susunod na paggapas. Alam mo mandurugas. Lalamangan ka pa. Wag mo nang isama yun, yung mga reklamador, ganun. Wag mo nang isama. Ganun na lang. Basta umpisa pa lang ang dividendo, tukoy na. Umpisa pa lang ang dividendo ay tukoy na. Wakadalikal khasara, takuno bainahuma ala kadri malihima. At gain din, kung pinaghahatian nila yung kita, paghahatian din nila yung lugi. Kasi yan ang yan yung katotohanan sa legal na legal na negosyo. Kikita ka at malulugi. Hindi pwedeng yung isang tao lang yung malulugi. So nangyari nga dyan, yung scam na yan. Tingnan mo. Lahat ng pakinabang kanya lahat ng pagkalugi sa iba. Ibang tao lang yung nalulugi. Tapos ngayon tingnan mo, sino lang nakinabang ngayon? Siya lang bandang huli nakinabang Yung iba, walang pinapakinabangan. Yan, tapos nagbabago-bago yung dyan. Patakaran dyan. Babago-bago. Di ba nagkaroon nga ng hito? Sabi ko. Yung hito na yun, dapat may porsyento na dyan yung mga investor Sabi ko, yung may porsyento. Kasi ang ginagamit pasilidad sa sakina. Tapos yung, kumbaga, kahit pa hindi pa operational yung sakina, na lang ba, respeto na lang dun sa sa kanila. Kahit maliit man yung matatanggap nila, piso. O at least na bahagian natin sila nung karapat dapat sa kanila. Hindi raw kasi yung kita daw ng fish pond, totally daw sa management lang. So paano ba't nagbabago-bago yung yung korporasyon? Ba't nagbabago-bago yung korporasyon? Hindi ganoon. Umpisa pa lang dapat malinaw na. Kaya mamaya pangatwiranan niya yung bahay niya, yung opisina ng sakina, kaya niya ginawang bahay kasi kanya naman daw talaga yun, inuupahan lang ng sakina. Ngayon ang tanong diyan, sino sa amin ang nakakaalam na inuupahan pala namin yan? Yung building na yan at sa iyo ang building na yan.
'Di ba? Walang nakakaalam na sa kanya pala yan Bigla na lang niya inangkin yan O ngayon sasabihin niya, hindi akin yan kasi 50% ang sakina, hindi ba sa akin? Sabi ko, sasabihin ko niyan, o kakatwiran natin, kung pag i-apply natin yung batas dito sasabihin niya na may karapatan lang siya doon sa opisina ng sakina, kakamkamin niya kasi gagawin niyang bahay. Kasi 50% ng equity kanya. Ang totoo niyan, yung equity sa sakina, hindi pa nagko-convene ang mga investor kahit kailan para matukoy na 50% ng equity kanya. Wala nga board of directors para nga matukoy na kanya talaga 50%. Wala siyang panghahawakan. O ngayon sasabihin na naman niya, kumbaga, dapat lang niyang angkinin yun kasi, kumbaga, sweldo niya lang din yun kumbaga mula doon sa kanyang dividendo. Ganun pa rin. Ibig sabihin, nangolekta ka na ng dividendo mo bago pa magkaroon ng kita. Bumali ka na. Labag pa rin. Paglabag pa rin. Walang pupuntahan kundi puro paglabag. Kahit sa batas ng tao. Hindi pwede yung ganoon. So, dapat umpisa pa lang malinaw na lahat. Wahada fi gairil mudaraba. So, ito raw ay para sa iba pang negosyo liban sa mudaraba. Yung tukoy yung porsyentuhan sa kikitain o sa magiging bahagi nila ng pagkalugi. Kasi pagkalugi, mahalaga rin na matukoy Bawa yung puhunan natin ngayon, 100,000, di ba? Naubos lahat yung 100,000. So ngayon, depende sa laki ng porsyento natin, bubunuin uli natin yung 100,000 para magkapuhunan uli. So ganun kalaki din. Kung yung nakaraan, yung kumbaga, equity mo 50%, tatlo tayo, di ba? Sa akin 50%, 25% kayo. So ganun din, ganun uli. Pwede nating uulitin yun. Sige, 50% uli sa akin. 50,000 para mabuo natin yung 100,000. So, ibig sabihin, applicable pa rin kung ano yung equity mo sa iyong pagkalugi. Hindi pwedeng nalugi tayo, kayong dalawa lang yung nalugi. Nalugi yung natin, mag-invest nga kayo uli. Nalugi, hituan natin, mag-invest kayo uli. Tapos ako, pakilabang lang sa akin, walang risk doon sa akin. Hindi pwede. Sa titukoy dito, yung applicable ito doon sa hindi mudaraba. Kasi mudaraba, pwedeng mangyayari na Kasi di ba yung isa, ang kanyang ambag labor lang Bawa kanina yung kay Ahmad, di ba? So, 50-50 kayo dapat talaga. Pero si Ahmad magbabantay ng tindahan, so 10% additional, 40% sa'yo, 60% sa kanya. So, pag malugi kayo, mas malaki lugi mong pera. Pero siya, may lugi pa rin naman siya kasi labor niya, may halaga naman yun May halaga pa rin yung labor niya. Walikullin minhuma fisku akdisyarika matasya. At ito, mahalaga rin ito. Pwede ninyong putulin ang korporasyon kailanman ninyo naisin. Pwede ninyong putulin. Sa anumang dahilan. Minsan walang dahilan Wala lang talaga. Kumbaga, kumikita naman, pero kumbaga, minsan kasi may korporasyon o may kumpanya, may negosyo na Oo, may kinikita, pero maaaring may nakita kayo mas mas malaking oportunidad. Di tigil nyo muna yun, tapos focus kayo dun sa isa pa. Diyan na sisira yung maraming mga negosyo, yung overexpansion. Kaya ngayon, kalaunan, nag-focus na lang talaga ako sa kasi dati, sinubukan kong pumasok ng iba pang negosyo. Mahirap yung marami kang pinupuntahan. Yun nga lang, magkaroon ka ng dalawang tindahan Dalawang tindahan. Siyempre, palipat-lipat ka ng binabantayan. Ngayon, kukuha ka ng tao para magbantay doon sa mga tindahan mo. Nakuha ka ng mandurugas. Yari ka. O di gawin mo, isara mo yung isa. Tutukan mo yung isa, ikaw na magbantay. O kikita pa yun ng mas malaki. Inshallah, kasi ikaw na mismo yung nagbabantay. So, pwede nilang putulin ng korporasyon na namang oras. Yung mga kama tuftahu, kama tanfasik, bimauti ahadihima, aw jununihi. So, pwede mangyaring dahilan ng pagka-dissolve ng korporasyon. Yung dissolve, ibig sabihin matutunaw, malulusaw yung korporasyon.
sa kamatayan kapag namatay yung isa, o naging ano siya, kumbaga incapacitated, ba na baliw at iba pa. Hindi na niya kayang maging bahagi pa ng korporasyon. Alhamdulillah. So ito yung yung tungkol sa mga korporasyon, alhamdulillah, na napakainam na natalakay natin. Alhamdulillah. Yung sunod na talakayin, yung ijara na. Ito na yung pagkuha na ng mga tauhan. Either tauhan na pinapasweldo mo project-based, kasi pwedeng ganun, di ba? Project-based, pakyawan lang. O tauhan na pinapasweldo mo regular, araw-araw. May customer man o wala, papasweldohin mo pa rin. Yun din yung yun din yung risk kapag yung tao na nagtatrabaho sa korporasyon mo, hindi siya investor. Kasi investor, yung kikitain niya depende lang sa dividendo niya. Pero kung yung tao kinuha mo na empleyado talaga, may benta man o wala, maobliga ka na pasweldohin yun. Kaya sa mga nagsisimulang korporasyon pa lang, kumpanya, mainam na ikaw lahat Ikaw muna lahat. Pati pagbabantay ng tindahan, ikaw. Pasweldohin mo lang yung sarili mo. Kasi pag di mo pinapasweldo yung sarili mo, kumbaga, mahirap din yun kasi puro ka lang kumbaga sakripisyo, bandang huli mayayamot ka sa tindahan mo, papasara mo na lang o ano pa man. So dapat may maayos na sistema. May kinalaman pa rin ito dito, kaya isinunod dito na chapter. Alhamdulillah. So ito na yung sunod na tatalakay, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.